Ayun po, sa episode na ito, ano po naman, update ko po kayo sa ating pipino po. Nasa kalahati na po siya ng harvest. Ibig sabihin po, kailangan nating may pasunod na po tayo. Papakita ko po sa inyo doon. Oh. Dito na po ang naging ganap. At gawa ho ng kadalasan, ang video natin sa pipino update. Puro, ano na lang po yun, puro nangyayari, puro rebundle na lang. Opo. Bundle na lang tayo ng bundle. Ay di ito po yung mga update sa ating pipino. Yan. Nagsimula po tayo ng harvest ay sa 50. Ngayon po ay pumapalo na sa 25. Sabi po susunod mag 220 na. Opo. Yan. Kaya po paswertihan yung tumama doon sa mataas, pababa. Minsan ay may swerting mababa, pataas ang pataas. Kaya po hindi natin hawak po ang panahon din. Oh, lahat tayo gusto kikita. Yeah, ito na po ang ating pipino. Bukas ready to harvest na ulit to. Naroon po sa listahan natin. Baka po na mahigit na tinulada na naman. Higit na po baka kalahating tinulada. Mga magse 700 na. Opo. Ang na-harvest natin dito. Nakalista po naman yan. Sa araw-araw. Every 2 days. Yan, ito po, may mga palugot na. Oh. Talaga pong ganyan, dadating po sa stage na ganyan. Kamukha nito, nawawala na talaga. Oh. Yan na po ang ganap sa ating pipino. Hindi tayo sa bandang kabila. Ang kikinis pa ng ano. Napakakikinis pa rin. Pero po may mga nagiging reject na rin tayo. Yan. Lumalaban pa rin reject. Ibig sabihin po nung tag 50, tag 60, ang reject ay 20 pesos. Ano po? 20 pesos per kilo ang reject. Ngayon na ang good naman ay nag 20 pesos yung reject. Halos hindi na po mapansin. Yan lang po ang kaibahan ng mura sa mahal. Opo, kung nahagip nyo po yung aking paliwanag. Kumbaga 60 yung good. Yung reject 20. Ay di ayos, panalo tayo dyan. Pero ngayon 20 na nga yung good. Hindi pa mabenta yung reject. Yan po, sa mababang presyo ang kalaban natin. Yan ito. May mga nagiging reject na. Lugot na nga ay kaari. Goods. Yan. Nagpipinuso na yung ganito dati ay 20 ang kilo. Ngayon medyo iwan na po yan. Medyo nagpapaiwan na. Ay di kumbaga i-estimate tayo ngayon 600 kilo 50 to 20 di nasa 30 tayo. 30 ang 3 times 7. Yun na po ang naipasok na yung kapital. 21. Pag po i-estimate ako 21 kg. Tapos ang magiging niyan, kung kumita na tayo dun, doble na po yung magiging kita natin. Share ko lang po gusto ko lang po maka-inspire. Ang magiging kita po natin niyan ay ito. Ito mga iiwang balag. Hindi na tayo mangangapital sa susunod na cropping. Ang mukha nito pag gagamitin na laang. Kaka-reject na talaga pero sobrang kikinis pero nababayoktot siya. Yan. Puntahan po natin yung mga pasunod na natin dun. Kikinis pa gawa ng ulan. Ladderes na rin po ang tanim natin ito pala. Merong maliit pa. Merong malaki-laki na, merong umaangat na. Opo. Yan, bukas po ready to harvest. Nakakaano po ay anong pinakamataas? Naka 125 ay sunod-sunod araw po naman. Kaya kung pinagdubli araw natin magiging kaya pong mga 200.
Kaya yun lang po yung na-hits natin na taas ng harvest. Tapos ngayon, lumalakad na siya sa 80 to 50. Opo, ibig sabihin baba na talaga yung harvest. Yan, ito po. Ito yung mga pambukas natin. Wala pong kwenta yung ibang ganito, basta maberde siya. Huwag lang madilaw. Goods pa po siya. Oh. Pero yung ganito na ma-reject din naman ito. Huwag lang po ba yung ganito. Ito ang pinakaayaw na sa mga nag-aano ng pipino ito. Yan, may pagkadilaw na. Oh. Ayan po, din na po tayo sa next level yan, no. Yan po ay first time tanim pipino. Ito pa, quality. Salamat po sa biyaya. Ito yung next level natin. Bababa po tayo, pakita ko po sa inyo. Yan, ito na po. Ganyan na po kung tataas yung atin, no. Yan. Yan na po yung pasunod noon. Ito po na may kumabagla, ang diretso na po yan. Ito pa, yan. Naka-plastic mulching na po. Para kukunti na lang ang ating lilinisan. Kung mapansin nyo pong may mga damo-damo na dyan na nagbibirdi, malwa na po yan, kaya sa spray. Panibagong po ito tanim. Meron pa po tayo doon, yung bagong bukas sa gilid ng banlatan. Oh. Na ito pa, oh. Nagsisibol na po. Yan na po, hindi kalawakan pero naran na yung kasunod na yan. Siguro po aabot na, bubunga na ito. Yung pinakalugot doon, maaabot pa natin. Opo. Yun po ang pinakamaganda sa isang tanim ay yung mga reject mapapasama na doon sa magaganda. Yan na po yung ating pipino. Po, na-update ko na po kayo doon sa Pechay Mustasa. Nasa pipino na tayo. Ang farm gate na niya ngayon ay 30 to 20. Opo, 30 to 20. Yan. Tayo po ay lang, tagasunod sa alon. Puntahan po naman natin yung kasunod na bahagda na rin. Ready to harvest. Bagong tumataas. Meron po dong sibol na. Meron pang ihuhulog na buto. Oho. Sa presyo po, yun yung ating nadaanan. 50 to 20. Tapos ito po ang pinakamababang ngayon. Pinakamababang price, po? Price update. Yes, yung spinach. Ang kapal po ng ating spinach ngayon. Yan, tumaas na siya. Halos din na po siya mabibinta. Bumagsak na po. 25 to 15 naman ang nito. Pero yan po, kung kayo po ay nasa merkado, hindi nyo pa po mararamdaman yan kasi advance siguro kami ng mga 1 week. Una kami bumaba. Mga 1 week. Sa pataas naman, habulan din yan. Opo. Pansinin nyo po, magtanong kayo sa palengke magkano ang spinach. Siguro, i-estimate tayo sa pinakamataas. Kung dito ay 25 to 15, di-deliver siguro sila ng 50 to 30. Ay di pag po bibili kayo, mga 70 pa. Opo, ang layo po, ang layo ng ng pagdadaanan pa. Yan po yung spinach. Habang po, habang lumalago at kumakapal, inuunti-unti ko na rin pong bawasan para ipakain sa baboy kasi ladder din pala yan. Yun po ang nakikita kong laging may ganun. Ito matataas na, marireject na siya. Ito bago pa lang, kagandahan pa. Tapos meron pa po yan sa ilalim. Yung mga bago na labas yan. Ito po yung pinapakita ko sa inyo na nakaraan. Yan.
Yan, para po sa mga magbabalak magtanim. Kung kaya nyo pong daanan ang mataas at mababang presyo, wag na po kayo mag-isa't dalawa magtanim. Pero kung hinahagad nyo lang po ay lahat na mataas sa presyo, swerte nyo na po na ma-hits nyo yan. Opo. At sa ilang buwan na rin natin pagtatanim dito na medyo lumawak na, nadaanan na natin yan. Yan mura, minsan nga ho, kumptan po, kamukha nito. Ready to harvest na. Kung hindi na siya, kung ma-reject na siya lahat, dispose na po yan, pakain na sa baboy. Upo. Yun yung pinaka-waste natin diyan. Pinakatapo natin. Yan, bali ito po palang episode na ito. Price update. Opo. Farm gate po tayo ha. Kay pipino, kung nag 25 ngayon, pasa nila ng 25, 50. Baka po 70 nyo pa rin mabibili sa merkado. Opo. Yan. Doon naman tayo sa talong. Ang talong ngayon ay sumasabay lang siya sa pipino. 35 to 25. Opo, 10 pesos po yung adjust natin parati. Gawa ng yan po yung lumalakad na presyo. Ganun po, galawan po lagi yan ay. Kumbaga ang presyo ay 25, walang dumating. Babanat si buyer ng plus 5. May lalaban, baba uli ng minus 5. Ganun po ang nagiging basihan ng presyo. Basta once na walang dumating, pataasan yan. Sasabihin, bumiyahe kagabi ng 20 per kilo, walang dumating, 25 per kilo, mauubos na, wala pa rin nadating, 39 per kilo. Opo. Yan, dyan po nag-aanohan yan. Diyan naglalaban-laban ang presyo. Kaya ho, walang maitagong presyo. Kumbaga sabihin naman natin, taasan ko kaya ang binta. Ay paano pag may dumating na kalaban, matataasan pa ba yun? Pababa naman kayo. Opo. Yan, kay talong naman po tayo. Update price po, farm gate. 25 to 35 po. Yan. Farm gate, 25 to 35. Kapal pa ng bulaklak. Kapal din ang maninira. Oh. Yan. Tuloy ang bulaklak. Alin kaya dyan ang mas mataas ang presyo na aabutin. Oh. Hanggang doon pa po yan. Sa kangkong po, medyo lumalabas ang kalaban. Bumababa na rin po ng konti. Bumaba ng piso. Sa talbos, walang kalaban. Nag-add naman ng piso. Opo, yan, ganyan lang yan. Talbos kamuti po. Yan, ito po. Nagmula po tayo sa pipino, pero balik po ulit tayo sa pipino, doon po tayo mag-outro. Ito po yung talong natin. May mga pabunga na rin po tayo dito. Reject sa alaga nating native pig. May sanggahan pa rin po tayo, pinakalas butter basta natin sa native pig. Oh. Yan. May mga sira sa native pig. Lilipunin po natin yung mga nare-reject na yan. Yan pa po. Yan na po ang real katotohanan na nagiging grab dito. Arin na po yung pipino natin. Yan, sabi ko po sa inyo, babalik tayo sa pipino. Intro tayo sa pipino, mag-outro tayo sa pipino. Yan, ito na po. Yun dong gangga ganun na gangga plato, meron na po ditong may sibol na. Tapos meron pa dong ibubugsok pati po, ibubugsok na rin. Plastic mulching menos sa labor. Yan, may mga buhay na po dito. Yan. Yan. Tapos yun, nandun po ating bubugsokan pa yung pinaka-last. Yan, ito na po uli ang kita natin dito. Yung may trellis tayo. Meron pa tayong pataas.
Bubutas po ulit tayo dito. Yan na rin po. Pagawa po tayo ng pambutas. Dapat po medyo malakas lang yung pagka ano natin ito. Para butas. Yun, oh. Ano na po yung buto natin na itutudling. Pare po pala ang variety uli natin, no? Rushmore Quality Seeds. Coco yung virgin gin. Yan. Ay po yung mahilig din. Arpiga na rin tinatanim. Panimula pala ang are. 1 by 1 po. Yung pong matulis ang nasa ilalim, tama ba? Ito po pala kargado na ng pataba ang ilalim. Kargado na ng pataba. May panghuli pa tayo. Ngayon po, mas marami-rami tayong ma-harvest dito. Ano po? Huwag sa garden. Natapak kayo sa garden. Huwag masanay sa garden. Minsan po, sinasarid din natin, tinitrain din natin yung aso natin, ha? Huwag umapak po sa mga pananim mo po at gawa ng marami nasisira. Di napapagsabihan po naman. Oh. May panghuli tayo. Yun po, balik po ulit tayo dito sa sa pipino. Ngayon po, masigit na. Marami po tayong maha-harvest na pipino sa tinanim natin dito. Gawa po nung nakaraan, single row. Ang ginawa natin ngayon po, doble na yung butas niya. Isa dito, isa dito. Lahat po, ibig sabihin na times 2. Tapos, ang technique po naman natin, basta meron siyang bubong. Yan po. Mas advance na tayo ngayon. May pabubong na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 row po are. Edi magiging times 2, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 laan po pala rin ganun. 7. Ilan nga ba? 10 nga ba? 2, 4, 6, 18, 10 nga. 70. Yan na po ang ating tanim. Laderize pa rin. Para sa biyahe po. Panalo pa rin po tayo. Ayan, salamat po sa inyong pagsama. Yan, ingat po ang lahat.
Happy lang po. Bye.